Kumusta mga kabayan? Ako nga pala si JD, kilala bilang ang ninuno, kwentong bayan at pintados. Ngayon mga kabayan, kabayan collectors, kailangan ko ng tulong ng lahat. Kasi meron nangyari sa shop natin sa TikTok, na-ban tayo dahil sa isang item na dangerous daw kahit hindi naman. So, hindi maganda yung metrics nila sa pag-check doon sa mga seller. Kailangan ko ng tulong mga kabayan collectors. Ini-invite ko kayong lahat 7 p.m. sa live natin sa Shopee. I-search nyo lang Lika Merchandise, lalabas na yun sa Shopee, or dito sa comment section, merong link. Pakipindot yung link, tapos nood kayo mamayang 7 p.m. Mamimigay ako ng maraming vouchers, mamimigay ako ng mga pa-flash sale, 20 to 60% off sa lahat ng item ng Lika. Inaasahan ko ang tulong yung mga kabayan collectors. Kita-kits mamayang 7. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ato. Walang eksaktong taon, Tiaong, Quezon. Popular sa kanilang lugar itong si Ato. Ngunit hindi mabuting gawain ang ginagawa. Kilala bilang sanggano, walang sinasanto at walang kinakatakutan. Maging ang kapitan ng kanilang baryo ay hindi siya magawang pigilan. Madalas laman ng kulungan o hindi kaya naman ng ospital dahil nasasangkot sa iba't ibang uri ng kaguluhan. Sa tuwing makikita ng mga tao ang binata, napapayoko na lang ang mga ito. Kahit ang mga pulis, tila sawa na sa kakahuli sa binata. Ano ka ba naman ato? Nandito ka na naman. Hindi ka ba nagsasawa sa lugar na to? Sa isang linggo, 3 beses kaya tang nakukulong ah. Wika ni Edgar. Kayo nga po yung gusto kong tanungin. Hindi ba kayo nagsasawa sa mukha ko? Tugon ni Ato. Ay nako, kung ako lang ang tatanungin sawang-sawa na. Kaso parang ginagawa mo ng libangan ng pakikipagbasag ulo. Halika na nga, tumayo ka na dyan. Nagugutom na ako eh. Kung may isang taong pinapakinggan si Ato, ito ay ang tsuhi niyang pulis na si Edgar. Simula nang iwanan ng mga magulang si Ato, si Edgar na ang nag-alaga sa kanya. Bagaman magtsuwin, halos 5 taon lang ang tanda nito sa pamangkin. Kaya naman magkasundo ang mga ito, lalong-lalo na sa kalokohan. Bago maging pulis, sakit din ng ulo ng mga magulang itong si Edgar, pero mas piniling magpakatino. Nangarap na maging isang alagad ng batas. Ano na ngayon ang plano mo? Kakalabas mo lang ng kulungan. Huwag mo sabihing babalik ka na naman sa pakikipagbasag ulo. Hindi ko alam tiyo pero kahit anong iwas ko, parang yung gulo na yung kusang lumalapit sa akin eh. Umiiwas ka nga ba? Eh bakit ang sumbong sa estasyon, ikaw pa ang nagsisimula? Dahil sila naman yung nauna. Pagkatapos naming hakutin ang lahat ng mga gulay nila papunta sa pwesto, hindi kami binayaran. Nananahimik kami sa sulok. Sukat ba namang tawagin kami para hakutin ang mga gulay na paninda? Para naman daw may pakinabang kami tapos nung singilan na, binatukan pa yung isa kong kasama. Ay nako, sino ba yung tinutukoy mo? Hindi na nakasagot ang binata dahil nakita nito sa kainan ang nagsuplong sa kanila sa mga pulis. Mukhang hindi ko na kailangan sabihin sa'yo, Tiyo. Nandito na sila. Mariing inalapag ni Ato ang kanyang bimpo sa mesa at dali-daling tumayo. Nakita ni Edgar ang matinding galit sa mata ng pamangkin. Sandali lang, Ato. Ano na naman ang binabalak mo? Maniningil lang ako ng pagkakautang. Sandali. Nakalimutan mo bang magkasama tayo? Mapapahamak ako sa ginagawa mo eh. Teka, magtatakip ako ng muka.
Dali-daling sinugod ng magtsuwin ang grupo ng mga dayong bolantero. Ginulpi. Matapos ang kaganapan, mabilis na umalis ang dalawa. Ano nangyari? Bakit mo ko tinulungan? Kilala ko ang mga yon. Mga dayo sila galing sa kabilang bayan. Ilang beses na silang naisuplong sa istasyon pero hindi nauhuli dahil nilalagyan nila ang mga kasamahan kong buhaya. Ngayon alam mo na ang dahilan kung bakit ako nakikipag-away. Oo, sa pagkakataong ito lang, naging resonable ka. Pero sa mga nakaraang kaso mo, hindi ko makita ang dahilan kung bakit ka nasasangkot sa gulo. Gaya na lang ng pagpasok nyo sa bahay aliwan doon sa bayan. Hindi pa kayo nakontento na mga kaibigan mo sa pagsira ng mga gamit. Ginulpi nyo pa yung mga taga-silbi. Ah, ano? Na- kasi nalasing ako ng tiyo. At saka, kasalanan din naman nila. Yan ka na naman eh. Kasalanan na naman nila. Tandaan mo ito, isang beses lang kitang pagtatakpan. At ngayon lang yon. Ayoko nang makikita pa yung pagbumuka mo sa selda. Sige na, umuwi ka na at maligo. Amoy impurnal ka. Matapos ang pag-uusap, naghiwalay na ang dalawa. Umuwi si Ato upang maligo at makapagpahinga. Samantalang si Edgar naman, bumalik sa presinto upang magtrabaho. Kinabukasan, maagang umalis ng tahanan si Ato upang maghanap ng mapagkakakitaan sa merkado. Araw ng bagsakan, kaya siguradong maraming dayong mangangalakal ang bibili at mag-aangkat ng mga produkto. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na ito na ang araw na magiging daan ng tuluyang pagbabago ng buhay. Habang nag-aantay ng mga taong magpapahakot ng kanilang pinamili, nakita ng binata ang tsuhin. Nagpapatrolya ito kasama ang dalawa pang kasamahan. Nang walang ano-ano, biglang binaril ng isa sa mga pulis sa Edgar. Dali-daling dinampot ni Ato ang bote ng bagoong sa isang pwesto. Binato ang pulis na bumaril sa tsuhin. Tumakbo ang binata papunta sa mga ito. Pinagsisipa ang dalawang pulis. Hindi na nakabunot pa ng baril ang isa sa kanila dahil nawalan ito ng malay nang tumama sa panga ang tadyak ng binata. Kung hindi nyo na itatanong, mahusay sa larong penkak silat itong si Ato. Kaya naman malakas ang loob niyang makipagbasag ulo at walang nakakatalos sa kanya kung mano-manong laban ang pag-uusapan. Dali-daling itinayo ng binata ang tsuhin upang dalhin sa ligtas na lugar. Ngunit isang pulis ang dumating. Pinagbabaril silang dalawa. Itinulak ni Edgar ang pamangkin sa gilid ng daan. Dere-derecho itong nahulog sa ilog. Napakalakas ng agos, kaya hindi na nagawang lumangoy ng binata pabalik sa pangpang. Nakita nito kung paanong pagtulungan ng tatlong pulis ang tsuhin. Matapos ay binaril pa ito sa ulo. Halos pagsukluban ng langit at lupa dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang taong kinilala niyang kamag-anak. Minabuti ni Ato na magpaanod na lamang para makatakas, pero ipinangako sa sariling babalik siya upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Edgar. Nawalan ng malay ang binata at nang gumising ito, nasa loob na siya ng isang kubo. Dahan-dahang bumangon ang binata, ngunit hindi nito nagawang tumayo dahil nakaramdam ng matinding sakit sa kanang bahagi ng tadyang. Huwag mo munang piniting bumangon. Malala ang pinsala mo sa tagiliran. Mukhang nabalian ka ng isang tadyang. Pero huwag kang mag-alala. Nagawan ko na ng paraan. Kailangan mo na lang magpagaling. Nasaan ako? At sino ho kayo? Ang pangalan ko ay Celso. Nandito ka sa aking munting tahanan. Sandali lang at ikukuha kita ng mainit na sabaw. Alam kong gutom ka na. Wika ng matanda. Lumabas ito ng silid at nagtungo sa kusina. Marahang inupo ni Ato ang sarili
hanggang sa masandal ito sa uluhan ng higaan. Maya-maya ay bumalik ang matanda na may dalang mangkok ng mainit na sabaw. Eto, igupin mo. Makakabuti yan sa sikmura mo. Ngayon ka palang ulit kakain eh. Kaya mas mainam na humigop muna ng mainit na sabaw. Maraming salamat po. Ilang oras na po ba ako nakatulog? Anong ilang oras? 3 araw kang walang malay. Napulot kita sa tabing ilog habang papauwi ako galing sa Tiaog. Puno-puno ng galos at pasa ang katawan mo. Ano ba nangyari sa'yo? Saka, ano bang pangalan mo? Ako po si Ato. Ang huli kong natatandaan, binaril ng mga pulis ang tiyuhin ko. Naitulak niya ako sa ilog tapos hindi ko na maalala ang mga nangyari. Bakit naman babarilin ng mga pulis ang tiyuhin mo? Kriminal ba kayo? Hindi po. Isang mabuting pulis ang tiyuhin ko. At ang mga bumaril sa kanya, mga kasamahan niyang tiwali. Kailangan ko makabalik ng Teong. Kailangan ko ipaghiganti ang aray ko. Magpahinga ka muna. Hindi pwedeng mapuwersa ang katawan mo, Ato. Mas makakabuti kung magpapalipas ka muna ng ilang araw dito para tuluyang gumaling ang pinsala. Walang nagawa ang binata dahil ramdam nito ang matinding sakit sa tagiliran, pati na rin binti. Nanatili ang binata sa lugar ni Mang Celso ng ilang araw hanggang sa naging maayos ang pakiramdam. Isang umaga pagkagising niya to, hinanap nito si Mang Celso pero wala na ang matanda. Magpapaalam na sana itong babalik sa bayan. Naghintay ang binata ng ilang oras pero hindi pa rin bumabalik ang matanda. Nagpa siya ito na gumawa ng maliit na sulat at iwanan sa mesa. Matapos ay lumabas na ng bahay. Sakto namang papaalis na siya to nang makita nito ang matandang tumatakbo pa uwi. Huwag ka munang babalik ng bayan, Ato. Hinahanap ka ng kapulisan. Eto, tignan mo! Wika ng matanda, sabay abot ng binilot na papel. Nakaguwit doon ang itsura niya to. May pabuyang nakapatong sa ulo niya. Ang sino mang makakahuli sa binata, buhay man o patay, ay siyang makakakuha ng pera. Naloko na. Paano na to ngayon? Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Babalik ako ng Tayabas ngayong araw. Mas mabuti pa nga siguro. Kailangan kong palamigin muna ang sitwasyon. Kagagawa nito ng mga kalabang pulis si Tio Edgar. Alam nilang babalikan ko sila, kaya inunahan nila ako. Ano bang gulo ang pinasok niyong magtsuhin? Bakit gano'n na lang ang paghahangad ng kapulisan na mahuli ka? Matinong pulis si Tio Edgar at dahil sa pagiging matuwid, marami siyang nasasagasaang tiwali. Kaya pinag-iinatan siya ng mga ito. Kung ganun may sapat kang dahilan para magtago, hindi titigil ang mga pulis na yan hanggat hindi ka nahanap. Halika na, Ato. Kailangan na nating umalis. Bumiyahe ang dalawa papuntang Tayabas. Mabuti na lamang at hindi pa nakakabot sa lugar na yon ang balita tungkol kay Ato, kaya madali silang nakalusot. Siguradong ligtas ka sa lugar ko, kaya ipanatag mo ang iyong kalooban. Wika ng matanda, habang naglalakad paakyat sa isang matarik na burol. Nasa tuktok nito ang kanyang tahanan. Nagulat ang binata dahil bawat madaan ng tao, binabati ang matanda. Mukhang mabait ang mga taga dito ah. Huwag kang papakasiguro. Mabait lang sila sa akin dahil natatakot sila. Natatakot? Bakit naman ho? Malalaman mo din. O siya, nandito na tayo sa aking totoong tahanan. Itinuro ni Mang Celso ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Nagulat siya to dahil napakaraming tao sa bakuran. Anong ginagawa ng mga yan dito, Mang Celso? Malamang inaantay ako.
Inaantay, bakit naman? Siguro marami kang utang sa mga yan, oh. Ang dami mo namang nalalaman. Halika nga, marami tayong gagawin. Maraming gagawin. Teka, Mang Celso! Hindi na nagsalita ang matanda. Nagpatuloy ito sa pagpasok. Kagad namang sumunod si Ato. Napansin na ang mga taong naroroon ay may karamdaman. Pinagbasda ng binata ang matanda. Isa-isa nitong nilapitan ang mga tao upang kumustahin. Maya-maya narinig ng binata ang malakas na andan ng sasakyan. Huminto ito sa harap ng bakuran ni Mang Celso. Bumukas ang pintuan. Lumabas ang dalawang kalalakian. Inakay ng mga ito ang isang dalaga. Napakaputla na nito at halos hindi na maigalaw ang katawan. Pasensya na Mang Celso ah. Hindi kami nakapag-abiso. Kailangan ng agarang tulong ng anak ko. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nalason po yata gamit ng palipad hangin. Ipasok nyo sa loob ang dalawang yan. Hoy, ito, sumunod ka. Kakailanganin ko ang tulong mo. Makasama, pasensya na. Pero kailangan kong unahin ng isang to. Nag-aagaw buhay. Wika ng matanda sabay pasok sa tahanan. Inihiga ng dalawang lalaki ang dalaga sa mahabang upuan. Sinimula ng matanda ang pagsusuri. Dito napagtanto niya to na isang albularyo si Mang Celso. Ato, ano bang ginagawa mo dyan? Kumuha ka ng planggana. Dalin mo dito at magpakulo ka ng tubig sa kusina. Bilisan mo! Dali-daling kumilos siya to. Tarantang dinala ang planggana sa matanda. Bumalik sa kusina upang magpakulo ng tubig. Mula sa kinaroroonan, naaamoy ni Ato ang mabangong sangyo ng lana. Dumungaw ang binata mula sa pintuan. Nakita nitong pinapainom ni Mang Celso ang langis sa pasyente. Ano na ato? Matagal pa ba yung mainit na tubig? Kailangan ko na dito! Nilingon ng binata ang pinapakulo ang takore. Nakitang kumukulo na ito. Dali-daling ibinuhos ng binata ang mainit na tubig sa isang planggana at dinala sa matanda. Tumayo ito sa sulok. Habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Mang Celso, inilapat nito ang kanyang palad sa noo ng dalaga habang may kung anong ibinubulong. Ilang segundo ang nakalipas. Biglang umubo ang pasyente at dali-daling bumangon upang ilabas ang kung anong nakabara sa lalamunan. Nagulat siya to nang makita ang isang itim na bagay na tila inakay ng ibon. Ano yan, Mang Celso? Anong ginagawa niyan sa loob ng katawan ng pasyente mo? Hindi nalaso ng palipad hangin ng dalagang ito, kundi sinubukan siyang gawing aswang. Adan, sabihin mo sa akin, ilang araw nang ganito ang anak mo? Maglilimang araw na po Mang Celso. Umuwi siya galing sa mga kaibigan niya. Pagkatapos po nun iba na yung kilos Hanggang sa nagbistulang lantang gulay. Mabuti na lang at naagapan ko. Ang babaeng to, sinubukan siyang gawing aswang. Kaso nga lang hindi kinaya ng katawan. Maswerte pa din ang anak mo dahil nagawa mong dalhin sa akin bago pa man tuluyang gumalaw ang inakay. Kung hindi, baka kinain siya mula sa loob. Maraming salamat po, Tatang. Ito po, tanggapin niya po yung konting pasasalamat. Walang anuman. Ilapag mo doon sa altar. At ikaw naman, Iha, huwag ka basta magtitiwala sa mga kaibigan mo. Tumangulang ang dalaga. Nagpasalamat. Laking pagtataka ni Ato dahil kani-kanina lang halos wala ng buhay ang pasyente. Ngunit ilang minuto ang nakalipas. Lumabas ito ng tahanan na parang walang nangyari. Ato, sunugin mo nga ang lintik na to. Tandaan mo, wag na wag mong hahawakan yan kung ayaw mo maging aswang.
Po? Teka, bakit ako? Alangan namang ako. Ikaw tong walang ginagawa eh. Sige na, bilisan mo. May pupuntahan pa tayo. Hindi alam ni Ato ang nangyayari. Pero nakita nito ang sariling sumusunod sa lahat ng utos ng matanda. Matapos ilagay sa apoy ang maliit na ibon, dali-dali itong lumabas. Nakita niyang may hawak na itakang matanda at sibat na gawa sa kawayan. Kunin mo ang buntot pagi sa likod ng pintuan at sumunod ka sa akin. May mga tao tayong tuturuan ng leksyon. Seryoso ang boses ng matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng matinding takot sa isang tao si Ato. Agad niyang sinunod ang utos si Mang Celso at lumabas ng tahanan. Bilog na bilog ang buwan ng mga oras na yun, kaya hindi nagdala ng solo ang matanda. Habang naglalakad, may kung ano itong kinukuha sa bulsa. Huminto. Tinignan si Ato, sabay abot ng isang kwintas. Isuot mo to. Proteksyon yan laban sa mga aswang. Kung hindi ka man naniniwala sa kanila, ngayon ang panahon para baguhin yon. Totoo ang mga aswang. Namumuhay sila kasama natin. Nagpaparami habang nag-aantay ng tamang pagkakataon upang sumalakay at lipunin tayong lahat. Teka, ano po to, Manong? Isang uri ng mutya gaya ng sinabi ko. Proteksyon yan laban sa mga aswang. Lalo nitong papalakasin ang pisikal mong lakas. Hindi gaya ng mga tao ang lakas sa mga aswang dito, Ato. Kaya huwag kang magpapakumpiyansa na mahusay kang makipaglaban. Dahil kaya kanilang tanggalan ng ulo sa isang kisap mata. Isinuot ng binata ang kwintas. Nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya narating nila ang isang maliit na pamayanan sa gitna ng gubat. Nasaan tayo, Manong? At saka, anong gagawin natin dito? Mukhang tulog na ang mga tao eh. Hindi pa sila tulog. Nagtatago ang mga yan dahil alam nila na dadating ako. Dito mo malalaman kung bakit takot sa akin ang mga tao sa baryo. Muling nagpatuloy sa paglalakad ang matanda hanggang sa makapasok ito sa kalagitnaan ng pamayanan. Itinusok ni Mang Celso ang hawak na sibat. Binunot ang kanyang itak. Anong gagawin mo, Manong? Huwag mo sabihin. Hindi na naituloy ni Ato ang sasabihin dahil biglang sumigaw si Mang Celso. Kung sino man ang nangyanggaw sa anak ni Adan, magpakita ka ngayon din. Kung hindi, uubusin ko kayong lahat. Walang sino man ang lumabas sa mga tahanan. Inulit ni Mang Celso ang sinabi, kaso nga lang wala pa ring resulta. Tinignan ni Ato ang mga kabahayan. May nakita itong sumilip. Pero kagad ding sinarado ang pintuan nang mapansing nakamasid sa kanila ang binata. Manong, parang wala naman dito yung hinahanap nyo eh. Umuwi na lang kaya? Hindi na naman natapos ni Ato ang sasabihin dahil bigla itong itinulak ng matanda. Aray ko, ano ba problema? Natulala si Ato nang makita ang isang nilalang na nakatayo sa harapan. Nagliliwanag ang mga mata habang nakalantad ang mahabang pangil. Patuloy pa rin ang paglabas ng laway sa bunganga nito. Ato, ang baryong ito ay pamayanan ng mga aswang. Kaya mag-iingat ka. May mga kasama pa siyang nakatago sa dilim. Tumayo si Ato. Hinawakan ng maigpit ang buntot ng pagi. Tumalikod ito sa matanda upang bantayan ang anumang nilalang na maaaring sumalakay mula sa likuran. Matalino ka rin pala sa pakikipaglaban. Mahahalatang sanay na sanay ka makipagbasag ulo. Lumaki akong nakikipag-away, kaya hindi mo maalis sa akin ang manatiling alerto, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Biglang sumugod ang nilalang.
Sinalubong ito ng matanda. Pinagtataga. Umatungal sa sakit. Nagawang putulin ni Mang Celso ang kamay ng aswang. Ikaw na nga may kasalanan. Ikaw pa itong matapang. Pwes, pagbabayaran mo ang ginawa mong pangyayanggaw. May kasunduan tayo na hindi nyo gagalawin ng mga tao. Ngunit sadyang hindi kayo marunong tumupad. Muling sumugod ang nilalang at sa pagkakataong yun dinampot ni Mang Celso ang sibat. Itinarak sa katawan ng aswang. Kasunod, tinagpas ng matanda ang ulo ng kalaban. Itinapon sa bakura ng isa sa mga bahay. Ganito ang sasapitin nyo kapag patuloy kayong lalabag sa kasunduan. Isa-isang naglabasan ang mga tao at humingi ng kapatawaran sa matanda. Humanga ng husto si Ato sa mga nasaksihan. Bagaman hindi siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban dahil nagawang patay ni Mang Celso ang kalaban sa loob lamang ng maikling sandali. Hindi rin lumaban ang iba pang kalahi sa takot na sila naman ang pugutan ni Mang Celso. Matapos ang tagpong yun, nakumbinsin ni Ato na totoo ang mga aswang. Dahil din sa mga nangyari, biglang nagbago ang pananaw ng binata. Nagsikap ito magsanay sa ilalim ni Mang Celso hanggang sa maging biyasa sa panggagamot. Nakilala sa buong probinsya ang binata, hindi lang sa larangan ng panggagamot, kundi maging sa taglay nitong bangis kapag nakikipaglaban sa mga aswang. Dumating ang panahon para magpaalam sa mundo ang matanda. Iniwan nito ang lahat ng gamit, maging ang tahanan ng binata upang doon ipagpatuloy ang panggagamot. Hindi na rin itinuloy ng binata ang balak na paghihiganti. Ipinasa Diyos na lamang ang lahat. Ipinagpatuloy ang panggagamot. Malaki ang pasasalamat ni Ato sa matandang si Celso. Para sa kanya, ito ang pinakamabagsik na manggagamot sa lugar ng Quezon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rafael. Walang eksaktong taon, probinsya ng Isabela. Pinagtatawanan at palaging pinagdidiskitahan sa kanilang bayan itong si Rafael dahil sa kakaibang kapansanan. Ang kanang mata ng binata ay kulay asul, samantalang ang kaliwa naman ay normal. Madalas tinutukso ng mga kaklase sa elementarya dahil maliban sa kakaibang kulay ng mga mata, hindi rin ito nakakakita sa ilalim ng sikat ng araw. Madalas nakatalukbong ng itim na tela si Rafael, hindi para itago ang kanyang mga mata, kundi para makakita ng maayos. Ngunit pagsapit ng gabi, napakalinaw ng paningin nito, na tila maliwanag ang paligid. Pinatignan ng mga magulang ang mga mata ni Rafael. Ayon sa doktor, ito ay isang pambihirang kaso ng deperensya sa mata. Hindi nakakamatay, ngunit maapektuhan ang pang-araw-araw na buhay ng binata. Pero para sa lolo nitong si Ka Emong, ang pagiging iba ni Rafael ay hindi kapansanan, kung hindi isang biyaya mula sa kabilang dimensyon. Kilalang manggagamot sa lugar si Ka Emong, mula sa mahabang linya ng mga manggagamot na nag-ugat sa probinsya ng Siquijor. Napadpad si Ka Emong sa parting Luzon sa pag-aasam ng magandang buhay. Ngunit hindi naging mabait sa kanya ang lansangan ng Maynila. Kaya naisipan ito na hanapin ang swerte sa probinsya ng Isabela at doon nagamit ng noong binata pang si Ka Emong ang natutunan mula sa angkan. Paunti-unti ay nakilala siya sa lugar na tinitirahan hanggang kalaunan ay naging sikat. Itinuring na pinakamahusay na manggagamot sa buong probinsya. Ngunit ang paghanga ng mga tao ay may negatibong katumbas.
Marami nagsasabing huwad si Ka Emong dahil hindi niya magawang gamutin ang sakit ng apong si Rafael. Tay, wala po ba talaga kayong magagawa tungkol sa kaso ni Rafael? Naawa na ako sa apo nyo. Wika ng ama ni Rafael na itago na lang natin sa pangalang Mang Chito. Kung meron lang, Chito, matagal ko nang ginamot ang apo ko. Saka hindi naman sakit yung sinasabi niyong kapansanan ni Rafael. Isa yang biyaya mula sa mga engkanto. Tugon ni Ka Emong. Kung biyaya man ang mga mata ni Rafael, bakit siya nahihirapan? Kailangan niyang masanay, Chito. Magtiwala ka. Sa pagdating ng tamang panahon, makikita mo ang sinasabi ko. Pero sa ngayon, sikapin nating matulungan siyang makiangkop sa mundo sa labas. Pag-uusap ng mag-ama. Habang pinagmamasdan ang nooy 8 taong gulang na si Rafael, naglalaro ito mag-isa sa kanilang bakuran sa loob ng maliit na toldang ginawa ng ama dahil nagmimistula siyang bulag kapag nakakakita ng liwanag. Gamit ang isang telang itinakip sa mata ng paslit, nagagawa niyang makapaglakad. Kabaliktaran ang epekto nito kay Rafael. Salip na hindi makakita, nagiging mas malinaw ang kanyang paningin. Ilang taon nang nakalipas, nakasanayan ng binata ang ganitong pamamaraan. Minsan sinubukan ni Ka Emong ang apo. Napagtanto, parang paniki ang pandama ng nooy binata ng si Rafael. Ngayon, Rafael, piringan mo ang iyong mga mata at sumisid ka sa tubig. Tignan natin kung pareho ang epekto nito sa lupa. Sige lolo, walang problema. Piniringan ni Rafael ang sarili at sumisid sa ilog. Ilang segundong nakaramdam sa paligid. Napagtantong halos walang pinagkaiba ang kanyang pandama mapalupa o sa ilalim ng tubig. Matapos nun kagad umahon ang binata. Kumusta? Anong nangyari, Rafael? Wala naman pong pinagkaiba. Nakakakita po ako ng malinaw sa ilalim ng tubig, lalo na kapag nakapiring ang mga mata ko. Gamit ang mga ingay na gawa ng pag-agos ng ilog, nagagawa kong matukoy kung ano mga bagay na nasa harapan. Kahit nga ho yung mahinang pagtibok ng puso ng mga isda, parang nakarehistro na sa isipan ko. Hindi nga ako nagkamali. Meron kang abilidad ng kagaya sa paniki. Malakas ang pandinig mo at pangamoy. Nakikiayon ang mga tenga mo sa iyong paningin. Hindi ko maintindihan pero isang bagay lang ho ang alam ko. Mas nakakakilos ako ng maayos kapag nakapiring ang mga mata ko. Pero hindi ka pwede maglakad sa kalsada ng ganun. Pagtatawanan ka ng mga tao, Rafael. Siguro naman, makakaisip ka ng ibang paraan para hindi ka lumabas sa katawa-tawa. Ayos lang naman sa akin pagtawanan, tay. Hayaan mo yung mga tao sa iniisip nila eh. Ano magagawa ko? Sa ganung paraan ako komportable. Tama nga naman ang anak mo, Chito. Isa pa, hindi naman magiging kawalan kung hindi mo papatulan ang mga pangalipusta ng tao. Patunayan mo lang na kaya mo silang pantayan o igitan kahit na kakaiba ka sa kanila. At para patunayang mali ang panghusga sa kanya ng mga tao, sumali si Rafael sa paligsahan ng arnis sa kanyang paaralan. Gaya ng inaasahan, pinagtawanan ng nakararami dahil ang alam nila, talagang bulag ang binata. Sigurado ka bang kaya mo to, anak? Pwede ka pang umatras. Kaya ko po, tay. Manood ka dahil ipapakita ko sa lahat na hindi hadlang ang kapansanan ko sa mga bagay na gusto kong gawin. Tamang anak mo, Chito. Magtiwala ka sa taglay niyang kakayahan. Bumaba sa entablado ang binata. Sinadya nitong magpaalalay sa matalik na kaibigan upang lalong makuha ang atensyon ng mga tao.
Ibang klase ka talaga, Rafael, ano? Bakit kailangan mo pang magpaalalay? Alam naman natin pareho. Kaya mo ngang takbuhin yung hagdan na to kahit nakapikit ka pa. May dahilan ako, Messiah. Tignan mo ang mga tao. Oo, nakikita ko sila. At naririnig ko ang mga tawanan nila. Mabuti ang ganun. Ibig sabihin, nakuha ko ang atensyon nila. Pagdating sa gitna, iniwan na ito ng kaibigan. At laking gulat ng lahat dahil piniringan ng binata ang mata. Natawa ng husto ang makakalaban nitong tagaibang paaralan dahil masyado siyang tiwala na bulag ang makakalaban. Kaya walang kahirap-hirap niya itong matatalo. Oy pre, may pagkakataon ka pang umatras. Hindi pa nagsisimula ang laban. Sumuko ka na lang kaysa mapahiya ka. Hindi ko malalaman kung hindi susubukan. Kung matalo man ako sa labang to, ayos lang. Ang mahalaga, sinubukan ko. Ikaw ang bahala. Wag mo sabihing hindi kita binalaan at isa pa. Huwag kang umasang magiging malambot ako sa'yo. Isa itong paligsahan at naparito ko upang manalo. Huwag kang mag-alala dahil hindi din ako nakatayo sa harap mo para magmakaawa. Pag-uusap ng dalawa. Ilang segundo nakalipas, sinimula na ang laban. Inihanda ni Rafael ang sarili. Nakadepensa ang mga baston habang inaantay na kumilos ang kalaban. Gamit ang kakaibang katangian, nagawa nitong makita at mabasa ang bawat galaw ng katunggali. Nagsimulang umatake ang kalaban. Nagawa itong sanggain ni Rafael. Nakachamba ka lang. Tignan natin kung magagawa mong sanggain ang susunod kong gagawin. Lingid sa kalaman nito, nag-aantay lang ng tamang pagkakataon si Rafael. Hinayaan niyang tumama ang atake ng kalaban para lalong manggigil ang mga tao. Maging si Mang Chito, nagsimula ng mag-alala. Tay, mukhang matatalo si Rafael. Dapat bang itigil na natin ang laban? Hindi, Chito. Manood ka lang sa gagawin ng anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Chito dahil nakita nitong nakangiti si Rafael, habang ang mga tao naman ay nagsisigawan dahil ang buong akala nila wala nang pag-asang manalo ang binata. Nang biglang sungkitin ni Rafael ang kalaban gamit ang baston, tinamaan ito sa baba na naging dahilan ng agarang pagbagsak. Mapalad ang kalaban dahil nakasuot ito ng proteksyon. Kung hindi, siguradong bungal ito na uuwi. Matapos makita ng mga tao ang ginawa ni Rafael, sabay-sabay nagsigawan ang mga ito. Natsambahan lang ng binata ang tama sa kalaban. Ngunit nang magpatuloy ang laban, hindi na binigyan ng pagkakataon ni Rafael ang kalabang makaganti. Sunod-sunod na tama ang tinamon nito mula kay Rafael hanggang sa mabawi ng binata ang nawalang puntos. Humingi ng pahinga ang kabilang panig. Hindi umalis si Rafael sa kinakatayuan, kaya nilapitan ito ng kaibigan. Isang laban na lang, Rafael. Kailangan manalo ka para makapasok ka sa kupunan. Huwag kang mag-alala, Messiah. Hindi ako magpapatalo. Matapos ang pahinga, bumaba na ng entablado ang dalaga. Muling bumalik sa pwesto si Jepoy, handa na para sa uling laban. Huwag ka masyadong mayabang bulag dahil hindi ko hahayaang manalo ka. Malaking kahihiyan para sa akin kapag nangyari yun. Gawin mo ang makakaya mo. Tanggapin ang anumang magiging resulta. Yan ang pinakamahalagang aspeto ng buhay. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Papatulugin kita at sisiguraduhin kong ito na ang huli mong pagtungtong sa entablado ng arnis. Hindi pa man nagbibigay ng hudyat ang punong tagapamahala, biglang hinataw ni Jepoy si Rafael sa binti. Malakas ang pagkakampas nito, kaya bahagyang napaluhod ang binata. Pero kagad ding nabawi. Isang malakas na hampas sa tagiliran ang ginanti nito kay Jepoy. Tatayo pa sana ang kalaban. Ngunit isang solidong hataw sa ulo ang pinangtapos ni Rafael sa laban. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Pinatunayan ng binata ang sarili sa harapan ng madla na umalipusta at ng maliit sa kanya. Matapos ang kaganapang yun, unti-unting kinuha ni Rafael ang respeto ng kanyang mga kaklase. Dumami din ang mga kaibigan. Ang dami nang bumabati sa'yo ngayon ah. Hindi kagaya dati. Para kang tuod sa isang sulok na walang pumapansin. Nakakapanibago nga pero ayos lang. Ayaw mo nun, hindi na pangaasar ang naririnig mo. At saka nabawasan na din ang mga kaaway mo. Oo nga eh. Pero paano mong nagawa yun, Rafael? Nagtataka din ako eh. Kasi di ba bulag ka? Hindi naman talaga ako bulag. Kakaiba lang talaga yung paningin ko parang sa paniki. Hindi nakakakita pag umaga. Umaasa sa tunog sa paligid para makakita. Pero paano nga nangyari yun? Hindi ko rin alam. Kasi ang sabi ng lolo ko sa akin, simula bata pa ako, magkaiba na talaga ang kulay ng mga mata ko. Ang totoo, hindi ko pa talaga natatanong sa lolo kung bakit ganito ako eh. Pag-uusap ng dalawa. Pagsapit ng hapon, dumiretso ang binata sa kubo ni Ka Emong para sana tanungin ito tungkol sa kanyang mga mata. Ngunit pagpasok ng binata, may mga taong nakaupo sa sala. O Rafael, nandito ka na pala. Mukhang kakagaling mo lang sa paaralan na. Anong sadya mo? Magandang hapon po lolo. Tama ho kayo. Sa paaralan po ko galing. Dito na ako dumiretso kasi may tatanong sana ako kaso Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Napatitig ito sa isa sa mga bisita ng matanda. Bakit Rafael? Kilala mo ba ang mga taong to? hindi po lolo pero may problema ang lalaking to sa puso. Naririnig ko na hindi pantay ang tibok ng pulso niya. Masyado ding mahina ang daloy ng dugo sa kanang bahagi ng katawan. Nagulat ang lalaki sa sinabi ni Rafael dahil totoo ito. Tama po ang sinabi ng apo niyo, Ka Emong. May sakit nga po ako sa puso. Naparalisa ang kanang bahagi ng katawan ko. 2 taon na ang nakakaraan pero paano niyang nalaman ang lahat ng yun? Merong kakaibang mga mata at tenga si Rafael. Nakikita nito ang hindi nakikita ng mga tao at yon ay sa pamamagitan ng tunog. Pambihirang kakayahan niya no. Ang alam ko lang sa mga ganyang uri ng pandama, mga paniki, di ba? Saka ang alam ko, Ka Emong, bulag ang binatang to, di ba? Hindi naman talaga bulag si Rafael. Kakaiba lang ang kanyang paningin. Nga pala, Poldo, eto ang mga halamang gamot na hinihingi mo. Dinagdagan ko na din ng ilang mga espesyal na ugat. Makakabuti yan para sa puso mo. Maraming salamat po, Ka Emong ha. May mararating ka, Rafael. Hindi malayo magtagumpay ka sa oras sa piliin mong maging doktor. Mukhang imposible po yata ang sinasabi niyo. Hindi po normal ang paningin ko. Siguradong walang paaralan para sa pagdodoktor ang tatanggap sa akin. Hindi mo naman kailangan mag-aral para makapanggamot eh. Tignan mo ang lolo Emong mo. Isang sikat na albularyo, kilala sa buong probinsya. Tama ba ako, Ka Emong? Tama ka, Poldo, pero si Rafael, siya pa rin ang pipili ng kanyang kapalaran. O siya gumagabi na, mahirap pa naman ang daan pabalik ng bayan. O sige na, mauna na kami. Pag-isipan mo ang mungkahi ko, Rafael ha. Tumangulang ang binata bilang tugon. Matapos itong sumakay ng kotse, pumasok ang maglolo. Mabait na tao si Poldo. Palagi siyang dumadalaw sa akin dahil ako nakagamot ng sakit niya. Kamunti ka ng mamatay ang taong yan eh, kung hindi pinalabas ng ospital at dinala sa akin. Nakikita ko nga po lolo eh. Pero may mga hindi ako nasabi dahil natatakot ako na baka magalit siya. Tungkol ba sa kalusugan niya? Oo. Hindi na po magtatagal ang buhay ni Mang Poldo. Unti-unti nang bumibigay ang kanyang mga lamang loob. Halos hindi na gumagana ang mga bato, pati atay niya.
unti-unti na ring namamatay. Hindi ko alam pero mukhang hindi natural na sakit yun ah. Paano mong nasabi? Hindi ko rin ho alam eh. Pero sa pamamagitan ng pakikinig sa tibok ng kanyang puso, nalalaman ko kung anong nararamdaman ng katawan. Kailan mo pa natuklasan ang kakayahan na yan, Rafael? Mga ilang buwan pa lang ho. Hindi ko alam pero habang tumatagal, parang lalo akong lumalakas. Lahat tila gumagana na parang higit pa sa normal nilang kapasidad. Yan po ang sadya ko dito. Gusto ko malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. May sakit po ba ako? Wala kang sakit, Rafael. Nagigising na ang mutyang nasa katawan mo. Mutya, anong ibig niyong sabihin lo? May mutyang nakabaon sa katawan ko? Oo, apo. Nangyayari sa iyo ang bagay na yan. Dulot ng kakayahang taglay ng mutya. Anong klaseng mutya naman lo? Mutya ng paniki. Rafael, kinakailangan kong ibaon ang mutya sa katawan mo upang mabuhay ka. Atras tayo ng 15 taon. Nang mga sandaling ito, kakasilang pa lang kay Rafael, ipinanganak na walang buhay. Unang apo ni Ka-Emong si Rafael, kaya hindi nito matanggap na mamamatay ang sanggol. Gumawa ng paraan ng matanda. Nang gabing yun, isang ritual ang kanyang isinagawa upang mabuhay ang apo. Tumugon naman ang nilalang mula sa kabilang dimensyon. Pinagkalooban ng matanda ng isang pambihirang mutya. Ito ay mula sa puting bayakan o higanting paniki. Ibinaon ito ni Ka-Emong sa kaliwang mata ni Rafael, dahilan kung bakit magkaiba ang kulay ng mga mata nito. Ilang segundo lang matapos siya itong ibaon, biglang nabuhay ang sanggol. Umiyak ng napakalakas. Nagliparan ang mga paniki mula sa isang kuweba, malapit sa lugar kung saan ginawa ng matanda ang ritual. Nagpasalamat si Ka-Emong sa mga inkantong tumulong dahil nagawa niyang buhayin ng bata. Ngunit may hinihinging kapalit ang mga ito. Kailangang si Rafael ang humalili sa kanya at sumalo ng lahat ng kakayahan. Lumaking malusog ang sanggol. Iningatan ng mga magulang ang pastit hanggang sa lumaki. Nang magkaisip si Rafael, sinimula ng matanda ang pagsasanay. Hindi na tumutol ang mga magulang nito dahil alam nilang sa oras na hindi magampanan ni Rafael ang nakaabang na tungkulin, babawiin sa kanya ang mutya. Nangangahulugan ng kamatayan. Balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganon, mutya ang bumubuhay sa akin. Oo, Rafael. Patawarin mo ko't itinali kita sa isang tadhanang hindi ikaw ang pumili. Pero ito lang ang alam kong paraan para mabuhay ka. Wala kayong dapat ihingi ng tawad, Lolo. Ako nga po yung dapat magpasalamat eh. Dahil binigyan niyo pa ako ng ikalawang pagkakataong mabuhay. At saka, hindi po kayo nagtali sa akin sa tadhanang hindi ko gusto. Ito po ang tadhana ko. Naging daan lang po kayo para maisakatuparan. Hindi alam ni Ka-Emong na ang sinabing ito ang tuluyang nakapagpabago ng buhay ni Rafael. Matapos ang sekundarya, hindi na nag-aral ng kolehiyo ang binata. Nagpa siya itong pasukin ang pagiging manggagamot. At bilang tradisyon, dinala nito ang binata sa lugar ng kanyang mga ninuno para mabasbasan. At ang pinakaunang pasyente, walang iba kung hindi si Mang Poldo. Gamit ang kakaibang paningin ni Rafael, sinamahan niya ito sa operasyon. Malawak ang koneksyon ng milyonaryong matanda, kaya naman nagawa nitong ipasok si Rafael. Ginagabayan ng binata ang mga doktor sa dapat gawin, maging ang mga biyasa sa larangan ng medisina. Hindi makapaniwala kung paanong nakita ni Rafael ang pinakamaliit na detalye. Dahil sa tulong ng binata, nagawa nila ng maayos ang operasyon sa puso ni Mang Poldo. Abot langit ang pasasalamat ng matanda kay Rafael
At bilang gantimpala, pinagkalooban niya ito ng malawak na lupain at 20% bahagi ng pag-aaring kumpanya. Pero tinanggihan ito ni Rafael. Patawad po, Mang Poldo. Pero hindi ko po kayo tinulungan para tumanggap ng gantimpala. Kaya hindi ko po maaaring tanggapin ang lahat ng to. Ano? Pero nakapangalan na yan sa'yo at hindi ko na maaaring baguhin. Kaya pakiusap, tanggapin mo na lang. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa lupa at sa bahagi mo sa aking kumpanya. Naisipan ni Rafael ang mga kababayang nakikisaka at walang sariling lupa. Kaya ang sunod na ginawa nito, pumili ng ilang karapat-dapat na tao para mabigyan ng bahagi ng maliit na lupang pagtatayuan ng kanilang tahanan at matataniman. Hindi inaasahan ng lahat na ang dating binatang pinagtatawanan at inaalipusta sa kanilang pamayanan, siya ang makakatulong sa kanila. Labis na pagkilala ang tinanggap ni Rafael mula sa pamahalaan. Ngunit ang lahat ng ito, tinalikuran lamang ng binata upang mamuhay ng simple. Ang tanging hangarin lamang niya, ipagpatuloy ang buhay na ibinigay sa kanya ni Kaemong. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rafael. Taong 1987, probinsya ng Cebu. Sinasabing kapag nakakuha ka ng lihitimong mutya na pampaswerte, gagaan ang buhay mo. Kung totoo ang kasabihang ito, bakit may mga tao pa ring naghihirap kahit may hawak silang mutya? Nais kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Naway sagutin nyo sa ating comment section, mga kabayan. Isinilang sa isang maliit na bayan itong si Rafael. Ang kanyang ama ay nagmamaneho ng pampasaherong jeep. At ang ina, kasambahay sa isang mayamang pamilya sa kanilang bayan. Nahinto sa pag-aaral sa kolehiyo ang binata dahil kailangan nitong tulungan ang kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. May sakit ang nakababatang kapatid na panghabang buhay nang dadalhin ng kawawang paslit. Hindi to makatayo at mistulang lantang gulay ang katawan. Simula kapanganakan, ganito na ang kalagayan ng bata. Ngunit hindi sumuko ang mga magulang. Umaasa ang mga ito na balang araw, gagaling ang kanilang anak. Ganon din si Rafael. Naawa ito sa kalagayan ng kapatid, kaya ibinigay nito ang nararapat na atensyon. Bimboy, kumain ka na. Susubuan kita, pasensya na. Talbos ng kamote na hinaluan ng sardinas lang ang ulam natin eh. Mahina kasi yung pasada ni tatay. Si nanay naman, sa susunod na linggo pa daw ang sahod. Tis-tis muna tayo ha. Wika ng binata habang hinahanda ang makakain ng kapatid. Nakakapagsalita naman si Bimboy. Sa katunayan, napakatalino nito. Bagaman hindi nakatungtong ng pag-aaral, tinuruan nito ni Rafael na bumasa at bumilang. Naging libangan nito ang pagbabasa ng mga lumang aklat at periodikong dinadala ng ama. Nagagawang ikilos ni Bimboy ang mga kamay, pero ang kalahati ng katawan mula sa bewang ay paralisado, kaya nakagapos ito sa kanyang higaan. Kailangan pang alalayan sa lahat ng gagawin. Tuwing umaga, nagluluto si Rafael ng makakain, ibinibigay sa kapatid. Matapos ay pupunta ito sa paradahan ng jeep upang magtawag ng pasahero at maglako ng basahan. Paminsan isinasama nito ang kapatid dahil walang nagbabantay. Pinapaupo niya lamang ito sa isang sulok kung saan nakalagay ang mga tindang basahan. Marami ang naaawa kay Bimboy, kaya kahit hindi namamalimos ang paslit, inaabutan nito ng mga nagdadaan ng barya. Manong,
Tignan mo, may mga taong nagbigay sa akin ng pera. Hindi naman po ako humingi eh. Sigurado ka ba, Bimboy? Mamaya nangungulit ka sa mga dumadaan ha. Mapapagalitan tayo dito. Papaalisin tayo ng mga pulis. Naku, hindi po Manong. Nagulat na nga lang po ko. May mga nag-aabot sa akin. Mabuti naman kung ganun. O siya, itago mo na yan. Baka madaanan ka pa ng mga masamang loob eh. Agawin pa sa'yo yung pera mo. Dito ka na muna ah. Magtatawag ako ng pasahero, medyo matubal yung benta ng basahan eh. Sige po, kung gusto mo Manong, ako na magbebenta dito. Bahala ka. Basta huwag ka makulit ha. Pag ayaw, huwag mong pilitin. Buong araw nagtatrabaho ang binata. Pag uwi nito sa bahay, may dala siyang ulam at bigas. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Rafael sa loob ng maraming taon hanggang sa tuluyang na maalam ang kanilang ama. Nasangkot ito sa isang aksidente na naging dahilan ng agarang kamatayan. Dahil dito, napariwara din ang buhay ng kanilang ina. Nagpakalulong sa alak hanggang sa iniwan ang magkapatid. Mag-isang binuhay ni Rafael ang paralitikong si Bimboy. Ni minsan hindi nito naisip na sumuko. Manong, pabigat na yata ako sa iyo ah. Pwede mo naman akong iwan sa kalsada eh. Kung talagang nahihirapan ka na. Ano ka ba, hindi mangyayari yan, Bimboy. Ikaw na nga lang yung meron ako eh. Hinding-hindi kita susukuan. Kaya magpakatatag ka. Nakikita ng Panginoon ang paghihirap natin. Balang araw siswertein din tayo. Angat sa buhay. Kaya laban lang tayo ng patas. Pag-uusap ng magkapatid. Lingid sa kalaman ng mga ito na may isang kapitbahay na palaging napapadaan. Naririnig ang kanilang usapan. Ito ay si Mang Carlito. Kilala bilang sugarol. Sinasabing maraming beses nang nanalo ng malaking halaga sa sabong. Pero kagaya nila Rafael, nakatira ito sa barong-barong. Minsan isang hapon, habang nagpapahinga ang magkapatid, walang kinita ng araw na yon si Rafael, kaya nagtiis na lang ang dalawa sa kaperasong tinapay bilang hapunan. Eto Bimboy, pagtiyagaan mo muna to ha. Yan na lang ang nakayanan natin eh. Bukas babawi tayo. Wika ni Rafael. Biglang may kumatok sa pintuan, kaya napatayo ang binata para buksan ito. Pasensya na Rafael. Nakaistorbo yata ako sa ginagawa niyong magkapatid ah. Hindi naman po Mang Carlito. Ano po bang maitutulong namin sa inyo? Nako wala naman. Ang totoo, ako sana mag-aabot ng tulong sa inyong dalawa. Yan ay kung tatanggapin nyo. Nako, nakakaya naman po. Baka kailangan nyo din eh. Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Pero sobra kasi yung nabili kong pagkain para sa akin. Bakit hindi nyo ako saluhan? Ah, ganun po ba? O sige po, sandali lang at bubuhatin ko si Bimboy. Ay nako, hindi na kailangan. Sandali, kukunin ko yung pagkain. Umalis si Mang Carlito at ilang minuto lang bumalik ito na may bitbit na 2 plato ng pagkain. O eto, naparami kasi yung pansit na nabili ko eh. Pati na din tong pritong manok. Akala ko kasi pupunta ang... hindi bale na. Ay sige na, kumain na kayo. Wika ni Mang Carlito. Ramdam ni Rafael ang lungkot sa boses nito. Kaya iniba ng binata ang usapan. Ngunit imbis na umayos ang pakiramdam ng Ginoo, lalo pa itong nalungkot. Manong, ano po bang meron? Bakit napabalik kayo ng napakadaming pagkain? Mag-isa lang naman kayo ah. Napayuko si Mang Carlito. Inilapag sa mesa ang hawak na pinggan. Kaarawan ko kasi ngayon.
Bumili ko ng makakain kasi akala ko dadalawin ako ng dati kong asawa pati na rin mga anak ko. Pero mukhang hindi na mangyayari yon. Nakalimutan na nila ako eh. Naalala ni Rafael ang nangyari sa kapitbahay. Iniwan ito ng asawa dahil wala itong sapat na kita para buhayin ang kanyang mga anak. Idagdag mo pa ang pagkalulong nito sa sugal. Hindi naman po siguro totoong nakalimutan na kayo ng mga anak nyo. Malay nyo, may mga kailangan lang silang unahin. Nag-aaral sila, di ba? Oo, si Angela nasa kolehiyo at si Ato naman magtatapos na ng elementarya. O kaya siguro hindi sila nakapunta dahil may gagawin sa paaralan. May pasok pa naman ngayon. Huwag po kayo malungkot, Mang Carlito. Malay mo, sa linggo dadalaw sila. Sa ngayon magpakasaya muna tayo. Sayang yung pagkain, oh. Bahagyang napangiti si Mang Carlito at sa bandang huli, nagpa siya na hindi na muna isipin ang mga anak. Nagpabili ng alak kay Rafael, nakipag-inuman sa binata. Nang bahagya na itong tinamaan, nagsimula ng magkwento si Mang Carlito tungkol sa kanyang buhay. Nagulat si Rafael dahil bukod sa pagiging sugarol, isa din palang antingero ang Ginoo. Alam mo Rafael, bago pa ako malulong sa sugal isa kong antingero. Nagpupunta ako sa iba't ibang lugar para mangalap ng mga gamit, gaya ng mutya at mga medalyon. Talaga po ba, Manong? Antingero po kayo? Ano po yung ginagawa niyo sa mga nakukuha niyong mutya? Pati na rin po sa medalyon. Ang mga medalyon, nalimusan namin sa mga kapwa antingero, tinatabi at inaalagaan. Para sa personal naming paggagamitan, ang mga mutya namang nakakalap namin pinalilimusan sa mga taong may gustong mag-alaga. Di ibig sabihin po nun, marami kayong mutya? Kahit hanggang sa ngayon Rafael, may mga tinatabi akong mutya. Ano pong uri ng mutya? Meron po ba kayong pampaswerte? Halos lahat ng mutyang naiwan sa akin ay pampaswerte. Bakit mo naitanong? Interesado ka din ba? Hindi po ako naniniwala sa swerte pero naniniwala po ako sa sipag at tiyaga. Tapos samahan natin ang panalangin. Panalangin. Kung dinidinig ng Diyos sa mga dasal ng tao, bakit nandito pa rin tayo sa kalunos-lunos nating buhay? Alam mo Rafael, hindi ako naniniwala sa dasal. Kasi ilang beses ko nang ipinalangin sa Kanya na ibalik sa akin ang mga anak ko. Pero ito pa rin ako ngayon. Mag-isa sa buhay. Miserable. At laging humihingi ng atensyon mula sa mga anak ko. Pero wag mo sanang mamasamain ang sinasabi ko. Marahil, ito na nga ang kabayaran sa mga ginawa ko noon Hindi naman po siguro, Manong. Matagal ko na kayong kilala. Hindi naman kayo masamang tao Kaya, bakit niyo po nasasabi na kabayaran to sa lahat ng nagaganap sa buhay niyo? Hindi mo lang alam Rafael ang totoo. Wala kang alam tungkol sa akin. Hindi mo alam ang mga kasamaang nagawa ko noon. Na hanggang sa ngayon, parang multo na hindi nawawala. Huwag niyo na pong isipin ang nakaraan. Tapos na po yun At saka, subukan niyo pong pakawalan yung bigat ng dinadala niyo. Baka sakaling magbago yung takbo ng buhay niyo. Hindi na magbabago ang takbo ng buhay ko, Rafael. Ito ang kapalit sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa Diyos. Oo, swerte ako sa sugal. Ngunit minalas naman ako sa aking pamilya. Nawala sila dahil pinili ko ang pera. Hinayaan ni Rafael na maglabas ng sama ng loob si Mang Carlito hanggang sa nakatulog na ito. Kinabukasan,
Nagpaalam ang Ginoo na uuwi. Humingi din ng paumanhin sa magkapatid. Ay naku, pasensya na kayo ha. Mukhang nagkalat yata ako kagabi ah. Ayos lang po, Mang Carlito. Lahat naman tayo may dinadalang problema eh. Pasensya ka na talaga. Pero eto yung hinihingi mo kagabi. Mutya ng bulaklak ng tanlad. Gusto mo ng pampaswerte, di ba? Subok na ang isang yan. Saan naman po ginagamit ang isang to, Manong? Sa sugal, sa negosyo. Pwede mong magamit yan. Pero mag-iingat ka, Rafael. Dahil isang maling desisyon mo lang, maaaring mabaliktad ang lahat. Maaaring maging kamalasan ang swerteng dala ng mutya. Nakadepende kung paano mo itong gagamitin. Ganun po ba? Teka, parang nakakatakot yatang gamitin to ah. Hindi mo dapat katakutan ang mga mutya. Salip, dapat mo silang irespeto. Isang bagay para Rafael, wag na wag mong gagamitin ang mutya sa pansariling kapakanan. Opo, Manong. Palagi ko pong tatandaan ang sinabi nyo. Pero may isang tanong lang po ako. Kung kayang magbigay ng swerte ng mga mutya, bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin po yung kalagayan nyo? Magandang katanungan ah. Ang swerteng ibinibigay ng mutya, lalo kung sa sugal mo gagamitin, panandalian lang. Kung gaano mo kadaling nakuha ang swerte, ganun din kabilis mawawala. At isa pa, hindi magandang gamitin ang pera mula sa sugal, lalo pa kung ilalapat mo ito sa pamamahay mo. Lalo lang masisira ang lahat ng nasimulan mo. Para saan po pala yung binigay nyo sa aking mutya? Maraming pwedeng paggamitan ng mutya, hindi lang sa sugal o pampaswerte. Alam mo na ang ibig kong sabihin, Rafael. Sige na, mauna na ako. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na si Mang Carlito. Napaisip si Rafael kung ano ang gagawin niya sa binigay ng Ginoo. Itinago ito ng binata at nagpatuloy sa araw-araw na buhay. Sa pagdaan ng panahon, napapansin nito na tila gumagaan ang pasok ng pera sa kanilang magkapatid. Palaging nauubos ang panindang basahan ng binata. Nasolo niya ang pagtatawag ng pasahero sa paradahan ng jeep. Kaya nagagawa niyang mabilihan ng maayos na pagkain ng kapatid. Isang hapon habang nagpapahinga, isang lalaki ang lumapit at kinausap ang binata. To, naghahanap ka ba ng trabaho? Nangangailangan kasi ko ng tao sa tindahan eh. Trabaho po? Opo, naghahanap po ako ng mapapasukan kaso lang. Hindi ko po maiwan yung kapatid ko kasi hindi siya nakakalakad eh. Nasaan ba ang kapatid mo? Ayun po nakaupo sa sulok. Napalingon ng lalaki sa paslit na nakaupo sa gilid habang nagbebenta ng mga basahan. Walang problema. Mukha namang mabait ang kapatid mo ah. Pwede kayong tumuloy sa maliit na kubo sa likod ng tindahan. Ako nang bahala sa pagkain nyo. Sige na, tanggapin mo na ang alok ko. Kailangan ko talaga ng taong mapagkakatiwalaan eh. Pero matanong ko lang po, bakit ba kayo sa akin lumapit? Ang dami-dami naman po naghahanap ng trabaho dyan ah. May mas mataas pa yung antas ng pinag-aralan kumpara sa akin. Sekundarya lang po yung natapos ko. Hindi mahalaga sa akin ang pinag-aralan. Matagal na kitang nakikita dito. Nasa kabilang kanto lang ang tindahan ko kaya naobserbahan ko mga galaw mo. Sa palagay ko mapagkakatiwalaan kita. Kung ganun po, sige, tatanggapin ko po yung trabaho. Ayos! O siya, puntahan nyo na lang ako doon sa tindahan na mapag-usapan natin ang magiging sahod mo. Matapos umalis ng lalaki,
Dali-dali namang inayos ni Rafael ang mga gamit. Kinuha ang kapatid. Pumunta sa sinasabing tindahan. Sinalubong naman sila ng lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Waldo. Mabuti naman at nandito na kayo. Tara, puntahan natin ang bago niyong tahanan. Salamat po, Manong Waldo. Pasensya na po Medyo marami kaming gamit At nga pala yung kapatid ko, si Bimboy. Ikinagagala kitang makilala, Bimboy. Balita ko napakahusay mo daw sa matematika. Tamang-tama, nangangailangan ako ng kahero. Pwede bang tulungan mo ang kapatid mo sa tindahan? Oo naman po. Kaso bata pa po ko Pwede na ba ako magtrabaho? Hindi ka pa magtatrabaho. Ipapagamot natin yung mga paa mo para makapaglakad ka. Nagulat si Rafael sa sinabi ni Waldo. Hindi nito akalain na ito ang plano ng Ginoo para sa magkapatid. Naku Manong, wala po ko ipangbabayad sa inyo. Malaki po ang kailangang halaga para sa pagpapagamot ni Bimboy. Ako nang bahala sa problemang yon. Sa ngayon, ayusin niyo muna ang mga gamit niyo. Kakain tayo, nagugutom na ako Hindi na sanang binata ang kabaitang pinakita ni Waldo. Kaya hindi nito maiwasang magtanong. Manong Waldo, bakit po napakabait niyo sa amin? Hindi niyo naman po kami kilala. Napahinto sa pagsubo si Waldo at ngumiti. Alam mo, Rafael, kagaya mo din ako. Uli lang lubos. Hindi ko alam kung nasa ng pamilya ko o kung may mga kamag-anak pa ba akong naiwan. Nagsumikap ako para magkaroon ng magandang buhay. Kaya heto ko ngayon, may sariling negosyo at ilang ari-arian. Mawalang galang na po Ano po bang kinalaman ng sinasabi niyo sa tanong ko? Oo nga naman Ang totoo, Rafael, hindi ko alam kung kanino iiwan ang lahat ng meron ako. Iiwan, saan po ba kayo pupunta? Sa langit! Si Manong naman masyadong komedyante Seryoso ko, Rafael. May malubakong sakit at ayon sa mga doktor, wala na akong pag-asang gumaling. Ang totoo niyan, tinaningan na ako. 6 na buwan. Sa kabila ng mga sinabi ni Waldo, walang naramdamang kalungkutan ng binata. Nakangiti pa ito habang nagkukwento sa kanya. Sinusubukan niyo po ba ako, Manong? Kasi sa totoo lang, hindi po ako kumbinsido sa mga sinasabi niyo. Una, ang lakas ng pangangatawan niyo. Tapos ikalawa, sinong baliw mag-iiwan ng mga ari-arian niya sa isang tao ngayon lang nakilala? Tama nga ang sinabi sa akin ni Carlito. Matalino ka nga pero totoo ang sinabi ko, Rafael. Eto sige, tignan mo. Inilabas ni Waldo ang isang sobreng naglalaman ng mga papeles galing sa doktor. Nakasaad dito ang sakit ni Waldo. Maging ang pahayag ng doktor na 6 na buwan na lang ang itatagal. Si Mang Carlito, kilala niyo po? Oo. Ang totoo, matagal na kitang sinusubaybayan. Nakita ko ang paghihirap, pagsusumikap, pagtsatsaga mo para lang maalagaan ang kapatid. Nakita ko ang sarili sa iyo, Rafael. Kaya masasabi kong nahanap ko na ang taong magpapatuloy ng nasimulan ko. Nang mga sandaling yon, seryoso ang mukha ni Waldo. Dito na nakumbinsi si Rafael na totoo nga ang sinasabi nito. Ikaw ang napili ko magpatuloy ng lahat, Rafael. May 6 na buwan pa ako. Mahabang panahon para hubugin ka ng gusto at maturuan ang mga dapat mong gawin. Sana wag mo kong tanggihan. Bagyang napatahimik si Rafael. Hindi nito maproseso sa isip ang mga naririnig. Lumaki siyang hinahagilap ang kakainin sa araw-araw. At sa isang iglap, nagbago ang buhay. Kung sakaling tatanggapin ko po ang alok nyo, ano naman po ang magiging kapalit?
Simple lang, maging mabuting tao ka. Tulungan mo ang mga dapat tulungan. Maging ehemplo ka sa iba. Hindi inasahan ni Rafael na mangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Kinagabihan, hinanap ng binata si Mang Carlito, ngunit wala ito sa kanyang tirahan. Ayon sa mga kapitbahay, umalis na ito sa lugar upang hanapin ang kanyang mga anak. Sa paglipas ng panahon, matagumpay na pinamahalaan ni Rafael ang tindahan ni Waldo. Nailipat din sa kanya ang pagmamay-ari ng ilang ari-arian nito hanggang sa dumating na ang araw na pinaghahandaan nila. Laking gulat ni Rafael nang dumating si Mang Carlito kasama ang dalawang anak. Kumusta, Rafael? Pasensya ka na hindi kita nasabihan. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Malayo ka na sa batang naglalako ng basahan sa paradahan ng jeep. Pero kung di po dahil sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon, Manong. Tara po sa taas. Nagaantay po si Manong Waldo. Pag-akyat nila ng silid, kagad lumapit si Mang Carlito sa tabi ng higaan nito. Maraming salamat, kuya. Ngayon mapapalagay na ang kalooban ko. Siguradong hindi masasayang lahat ng pinaghirapan. Alam kong mapagkakatiwalaan si Rafael. Pasensya ka na kung tinanggihan ko ang alok mo. Alam mo kasi, masasayang ang lahat ng ito eh. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong pagpapala. Hindi ko nga alam kung paano mong nasasabi ang lahat ng... Batay sa pag-uusap ng dalawa, napag-alaman ni Rafael na minsan nang inalok ni Waldo si Mang Carlito, ngunit sa hindi malamang dahilan, tinanggihan niya ang pagkakataon. Sa huling hininga ni Waldo, muli nitong inihabilin ang lahat kay Rafael at sa huling lakas ng kanyang mga kamay, nilagdaan ang huling kasulatan na magpapatibay ng kasunduan. Sa kasalukuyan, patuloy na pinapatakbo ni Rafael ang tindahan. Nagkaroon din ng mga sangay sa iba't ibang bahagi ng bayan. Samantalang si Carlito naman, kinuha ni Rafael bilang tagamaneho. Sinabi din ni Mang Carlito ang totoong dahilan kung bakit niya tinanggihan ang alok ni Waldo. Ito ang kaakibat na sumpa sa kanya ng mga tangang mutya. Alam nito na masasayang lang at mawawala ang matagal na pinaghirapan ni Waldo kung sakaling tatanggapin ang alok nito. Patunay lang na totoo ang sumpa ng mga pampaswerteng mutya. Sa oras na hindi mo to magagamit sa tamang paraan, isang pagkakamali lang habang buhay kang babalikan at kaakibat nito habang buhay na kamalasan na hindi mo maaaring matanggal kahit ipatapon mo pa o basagin. Nakadikit sa kaluluwa ng taong may tangan ang sumpa. Kalakip ng kwentong ito, isang payo at aral. Sana, gamitin natin ang biyaya ng mga mutya sa tamang paraan kung ayaw nating maranasan ang sumpa sa likod ng swerte.